afternoon, and good evening everyone. Welcome back to my channel. Welcome back to Unbolt Anime. And yeah, patuloy natin pag-usapan ang Voltes 5 Legacy, and we will have now the episode 48. So habulan to ng episodes, okay? So let's go. And yeah, nangyari sa ating episode 48, ang simula nito ay nag-launch na yung ating Voltes 5 team, pero hindi nila alam na apat lang pala silang nag-launch nun kasi nagpaiwan si Little Jan kasi let's say parang nalilito pa yung si Little Jan sa mga nangyayari. Namatay si Dr. Smith, suspecha dito ang pumatay ang papa niya, hindi daw totoo na papa niya yun. So for the mind of the child, talagang nalilito na siya kung ano yung totoo. So ayun, nagpaiwan siya at sabi pa doon ni Big Bird na naisahan na lang tayo ng bulinggit na to. So ang ginawa dito is na umatake pa rin sila sa Beast Fighter, pero ang sabi dito ni Steve is need niyang bumalik para puntahan ang kapatid niya sa Camp Big Falcon at i-check kung okay lang ba siya o ano nangyayari, kasi kung kulang sila, hindi rin sila makakapag-bolt in. And thankfully, mabuti na lang na hindi talaga lumabas din si Little Jan, kasi kapag nag-bolt in sila is nandun pa yung timer or yung switch para sa bomba ng humanoid na Ned. So anytime na mag-bolt in sila is ipupush niya yon at talagang sasabog ang Voltes robot natin. And then ayun na, kaya pala hindi rin pala lumarga si Little Jan kasi gusto niya i-confirm talaga kung patay na talaga si Dr. Smith, kasi until now hindi pa rin siya makapaniwala. And then nakapunta siya sa crime scene, wala na doon ang katawan ni Dr. Smith, pero andun pang dugo at andun din ang ibang mga security, o isa lang pala ng security yon na nagsabi na totoo nga wala na nga si Dr. Smith. And then tumawag dito ang ating humanoid na Ned at sabi nga doon ni Zardos na bakit kulang, apat lang yon, hanapin mo ang piloto ng Volt Frigate or ng isang vehicle ni Voltes 5 na lumabas na, at kung hindi siya pumayag, ipakayin mo, yung sabi ni Zardos dito. At sabi nga dito na humanoid Ned natin na sa Volt Frigate niya nga nilagay ang bomba para pasabugin ang Voltes 5 robot natin. So mabuti na talaga at hindi pa lumarga si Little Jan. At nagpatuloy nga ang laban ng mga natirang tatlo nating Voltes 5 vehicle sa ating Beast Fighter na si Gamera. At then, natamaan pa dito ang Voltlander, which is nag-cause ng crash. I don't know if nag-crash talaga, pero biglang nawala na lang ang Voltlander na pinipiloto ni Jamie sa labanan. So ayun, galit na galit si Mark at tinira nila si Gamera. At sabi pa nga ni Jamie na matigas nga ang shell niya sa likod, so hindi siya maapektuhan ng mga kahit ano pang weapons na itira nila kapag sa likod sila. Sa likod siya tinatamaan, so dapat sa harap. Kaya yun din ang dahilan na tinamaan din si Jamie, kasi parang nag-giveaway siya ng isang tactics para kay Mark at kay Big Bird. And then yun na nga si Big Bird lang at si Mark ang natira para kalabanin si Gamera. At pagkatapos nun is nagpakawala si Gamera ng isang malaking cannon na lumabas sa kanyang tiyan. Yes, sa tiyan. At naglabas na parang laser cannon na napakalakas. Green yung color nun. At yung sabi nga ni Mark, or sabi pa rin ni Jimmy na sa harapan siya tirahin, andun na nung open yung cannon niya is tinira ito ni Mark at ni Big Bird at tinamaan yung opening ng kanyang cannon at doon siya tinamaan at malaki talagang epekto na sumabog talaga siya. Pero hindi siya totally na nawala o natalo nila si Gamera. Talagang malaking damage na ang nakuha ni Gamera dito. At napunta tayo sa battle station. So doon sa Camp Big Falcon, nakita natin na talagang walang, let's say, walang order na nangyayari. Iba talaga pag si Dr. Smith ang nagmamando, nagbibigay ng command sa lahat. Hinanap pala ni Mark si Jamie, bigla na ito lumitaw sa likod nila na okay lang pala siya. And then patuloy ang laban at tinapos nila kasi si Gamera din is pinauwi. Kasi yeah, we have, ang purpose ng Gamera is tapusin sa Voltes 5 kung naka-volt in and ipapasabugin, and then tuloy ang laban para tatapusin ni Gamera yung Camp Big Falcon. Pero ayun nga, kasi hindi pa nag-volt in yung mga Voltes 5 vehicles natin, is ayun, pinauwi muna si Gamera at mga flying saucers na lang ng Buzinian ang natira. At yun naman ang tinapos ni Jamie at ni Mark dito. At ayun, umatake na naman ulit ang ating humanoid Ned, which is nandun siya sa may parang beach site ng ating Camp Big Falcon. And then dito nang nakabalik na nga si Steve, una niyang pinuntahan ang kwarto ni Little Jan at nakita niya dito si Octo-1. At then trinay niyang i-open si Octo-1 at yun, nagkausap sila ni Octo-1 at nasabi nga dito ni Octo-1 ang lahat-lahat na nakita niya nang pinatay si Dr. Smith sa kwarto ni Dr. Ned Armstrong. At yun, totoo nga talaga na hindi totoong tao si Dr. Ned Armstrong at siya ang pumatay kay Dr. Smith dito. So it's really confirmed na wala si Dr. Smith at hindi totoong tao ang Ned Armstrong na dumating sa Camp Big Falcon.
tinabol naman ni Little John yung papa niya doon sa beach part at sabi nga ng mga securities na nilabanan ni Ned Armstrong, yung humanoid na Ned Armstrong natin na andun siya doon banda area na hindi dapat mapuntahan ng mga civilians or hindi accessible sa mga lower ranks na mga security natin at mga soldiers na nasa Camp Big Falcon. Pero pinasok ito ng humanoid Ned natin at sumunod din si Little John, and then nakaharap niya ang papa niya at sinabi niya kung siya ba talaga ang papa niya, tapos siya pang sinuspetsahan. Natandaan ng humanoid Ned na sabi ni Zardos na pasakayin na yung piloto ng Volt Frigate at pasamahin na doon para mapasabog na nila. At ayun, sabi ni Dr. Ned Armstrong dito na isang humanoid na ang tigas talaga ng ulo mong bata ka. Mabuti na lang nung susuntukin or parang tatapusin sana ni Ned Armstrong yung humanoid Ned natin. Si Little John, mabuti na at meron itong invisibility cloak. At ayun, naging invisible si Little John, pero imbis na tumakas, parang sinusundan niya pa yung papa na humanoid. And then, ayun, nahuli siya dito. And tatapusin nga si Little John, pero ayun, dumating naman si Steve natin. At siya na ang nakipaglaban sa humanoid Ned natin. Ayun, medyo konting bakbakan silang dalawa. Inilabas ni Ned yung kanyang parang clone, Wolverine noon. And then si Steve naman, nakipagsuntukan. And then nilabas niya rin yung parang backsword niya. Yeah, yun yung term ko. Parang box kasi yung maliit. Backsword niya. And then after noon, naglaban-laban sila at naputol ni Steve yung kuko or yung parang Wolverine na kuko ni Ned Armstrong dito, yung humanoid Ned natin. And biglang stop tayo ng konti at napunta tayo na dumating na ulit sa CBF si Big Bird, si Mark at si Jamie, at nalaman nila na wala doon si Steve at si Little John at nasabi nga nandun sa area na yun, sa beach area na yun, at pinuntahan nila para tulungan yung si Little John at si Steve. And then after nun, nakita natin ulit yung labanan dito ni Steve at ng humanoid Ned, at sabi pa dito ni Ned na sige, lumapit kayo at sasabog ang mga Voltes 5 robots nyo o yung vehicles nyo kasi naglagay ako ng bomba doon. And then isang pindot lamang ng kanyang switch ay sasabog na yun, so wag silang lalapit. And then sabi dito ni Ned na ito lagay yung mga kahinaan ng mga tao, masyado kayong emosyonal, masyado kayong nagpapadala sa emosyon, kaya ayun, natatalo kayo. Pero sabi naman nun ni Steve na sige, sa bilang ko ng 3, alam kong hindi mo yan mapipinot. 1, 2, 3, and then hindi nga napinot kasi nga nakita niya na sa likod pala ando na si Mark at ginamit ang latigo ni Mark para kunin yung switch na hawak-hawak ng fake na Ned Armstrong. At yun, tinapos na nila ang fake na Ned Armstrong sa tulong ni Steve, ni Mark, ni Jamie, ni Big Bird, at also ni Little John. At ayun, stop nila or napigil nila ang pagtabog ng Volt Frigate, at si Little John ay humingi ng sorry sa mga nangyari dahil hindi siya nagtiwala sa kanyang mga kuya at sa kanyang Voltes team. Okay, so yun yung nangyari sa ating episode 48, which is parang ang dami nangyari sa episode na yun. I think for this episode talagang close nila yung part sa humanoid Ned and also to take revenge sa nangyari kay Dr. Smith dito. So, ayun, nabigyan na-justify na nila at tatalo nila ang humanoid Ned, at also hindi pa masyadong nakapag-revenge for the Bosanian part, pero yung Ned Armstrong na pike is ayun, natalo na nila. So, yeah, that's it. So, I don't know what will happen next. So, alam ko lang dito na wala si Dr. Smith. I know na ang papalit na sa kanya ay ang napaka-strictong si Dr. Hook. And I think Dr. Hook will be on the episode 49. Baka ganun na nga ang mangyari. So that's it for now, guys. Thank you so much for watching. And if you like this kind of content and videos, please do consider to like, share, comment, subscribe, and please hit that notification bell para ma-inform pa kayo sa mga susunod ko pa ng mga videos and segments dito sa aking YouTube channel. That's it for now, guys. Thank you so much. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, and good night. Jay De La Paz signing off. Uncle Anime signing off. Just walk in next time. But for now, let's walk out. Bye!